Makakausap po muna natin ang nagsisilbing Secretary General ng Philippine Chamber of Cooperatives, si Ginoong Edwin Bustillos. Kaunting background lamang kung babalikan po natin dun sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilan po sa mga kontrobersyal na mga naibahagi po ng Pangulo ay yun pong mga palpak na mga flood control project at yung palpak na serbisyo nitong mga water companies, no? Ito hong serbisyong tubig para ho sa mga consumer. At ito ho yung laman ng ating pong talakayan kasama si Ginoong Edwin Bustillos, ang Secretary General ng Philippine Chamber of Cooperatives. Magandang araw ho sa inyo, sir, at welcome sa Bombo Radio Philippines. Si Bombo Genesis po ito, kasama natin si Bombo Jai, and thank you for joining us sa Bombo Radio Philippines. Doon ho sa naging State of the Nation Address ni Pangulong Marcos, kanya pong binabanatan itong mga palpak o yung mga problematic water services. At may ikinakasa na rin po itong investigation, particular na po sa isang water company na na-mention po, tungkol ho rito. Ngayon, ang tanong ho dito is paano ho makakatulong ang chamber, lalo ho at ang panig ng water services na-mention din po ni Pangulong Marcos doon sa kanyang State of the Nation Address? Okay, doon po sa may direct link ang cooperative. Halimbawa sa water services po. Alam naman po natin na maraming problema yung ibang mga private water companies na hindi naman po niya binanggit pero obvious naman na marami sa mga kababayan natin na nagrereklamo sa isang water service company, particularly dito sa Central Luzon. So, ang tingin namin, ang mga water service cooperatives po ay may malaking papel para makatulong dun sa pag-deliver ng mga malinis na tubig, maiinom na tubig, at magamit din sa mga households nito. Sa ngayon ay merong 200 water service cooperatives na nakaregister sa Cooperative Development Authority. Ang pinakamalakas o yung mga ugnayan ng mga water service cooperatives ay nung nagtayo sila ng mga Federation of Water Services Cooperatives, halimbawa sa Visayas at Mindanao. At yung mga karanasan nito na nagsisilbi doon sa mga community, sa mga far-flung barangays, hindi ho yan kayang gawin mga binanggit na problematic na water company. So, tingin ho namin yung ipa-file na Water Services Cooperative Bill, halimbawa ni Senator Risa, at saka yung dati hong nag-file si Cagayan de Oro 1st District Representative Lordan Suwan, na kabahagi po ng Yangans, ay makakatulong po para doon sa pagresolba doon sa water service. Yun po. Kaya ho ba ng mga water cooperative kung sakali ho na ma-improve o mapagbuti man lang yung pong mga serbisyo? Something na ito po yung pinupunan ni Pangulong Marcos ho dati, yung sabi nga niya, palpak na services nito mga water companies, sir? Oh yes, Bombo Genesis, importante po yan kasi yung po mga water services cooperatives directly servicing the community. At meron pong magandang practice sa mga water services cooperatives kasi yung pong mga consumer ay member rin po ng kooperatiba. At pagdating ho dun sa decision making, malaki ho ang magiging papel ng mga consumer member, lalo na dun sa improvement ng water service, dun sa governance, dun sa transparency po na mismong pagpapatakbo, ay yan po ay ginagawa na po ng mga water services cooperative. So kung ito po ay bibigyan ng malaking espasyo ng ating pamahalaan under the Marcos administration, tingin po namin of the 200 water services cooperatives all over the Philippines ay pwede pong makatulong lalo na sa pag-supply ng malinis na tubig sa ating pamayanan. Lalo na po dun sa mga Pero sa ngayon, mayroon ng mga water cooperatives. So ano po ba yung kulang o kailangan at bakit po may mga palpak na water services? Ang kailangan lang po dito ay yung suporta ng gobyerno, lalo na po doon sa mga pwedeng mga batas na pwedeng malikha. Kaya nga po yung binabanggit namin kanina, meron ho mga bills na nakafile ngayon sa Kongreso o dati pang nakafile na yung mga local government units ay dapat hong maglaan ng pondo
2% of their development, local development fund, ay mailaan po para ho doon sa serbisyong patubig, lalo na po doon sa mga areas na talagang problematic po yung ating patubig. So yan po yung ating pinag-aaralan sa ngayon. At tayo naman po ay merong partnership sa House. Tingin namin dahil ito ay binanggit ni President Bongbong Marcos during SONA, we would like to request sa ating po mga mambabatas na i-certify po kagad yung pag-uusap na mga panukalang batas na ito at talakayin kagyat ng Kongreso at ng Senado para ho magkaroon talaga ng structure at full implementation yung pong support ng water services cooperative sa pag-provide po ng malinis na tubig sa ating pamayanan ito. Pero ito po bang mga cooperative service sa mga highly urbanized communities tulad ng Metro Manila kung saan mataas ang population, unlike sa mga areas na hindi gaano populated tulad sa ilang bayan sa Visayas and Mindanao? Well, hindi lamang po sa Visayas at Mindanao. Nare-request nga ho namin even sa mga highly urbanized centers ay makasama po sila. So, yung pong in partnership po, halimbawa doon sa local water districts po natin, no? Mag-identify sila ng mga areas na kung saan pwede hong mag-enter into concession agreement po ang mga water services cooperatives at mula doon makapagserbisyo po ang mga water services cooperatives pong ito. Okay. One last question, Ginoong Bustillo, sir. As to doon ho sa usapin ng resources o yung pong tinatawag na water resources, paano po yung magiging management? Kasi sabihin po nating hundreds of cooperatives ang magmamanage ng water sources. Hindi ho ba mas mahihirapan na maabot yung pong tinatawag na standard or mas mataas na quality? Kasi pwede hong sa competition, maganda ho ito. Pero doon sa resources management, paano po yung mangyayari ho dito? Kasi marami or daan-daan or possibly 1,000 mga magmamanage kung sakasakali. Depende po dun sa Sir Genesis, depende po yan ho dun sa magiging mapping na mapag-uusapan po pag nag-present na po yung mga government agencies involved. In fact, yung mga cooperative water services cooperative po ay regulated pa rin po ng National Water Regulatory Board, ng Cooperative Development Authority, at saka ho ng mga ng LUWA, no. So ibig sabihin po nito, mas matatalakay ho natin paano ho makakatulong ang mga water services cooperatives doon sa mga areas na hirap po yung mga companies na nagdi-distribute ng tubig, halimbawa, no? Kilala naman po natin ang mga ito, no? So, kumbaga, ang tingin ho namin, yung mga water services cooperatives ay pumasok po doon sa industriya na ito at bigyan ng preferential treatment kasi nasa Republic Act 9520 po. Ito po yung Cooperative Code of the Philippines na when all factors are equal, dapat po ang bibigyan ng preferential treatment ay ang mga kooperatiba. So halimbawa, kaya hong magbigay ng serbisyo ang isang water service cooperative sa Central Luzon at may mga miyembro pa ho siya dyan, no, na let's say pwede siya mag-provide sa munisipyo, sa mga munisipyo hanggang barangay. Yan naman po ay ma-audit during the deliberation po. Ibang-iba po ito sa mga korporasyon. Sa mga korporasyon po kasi, ang kumikita lang po rito, sino po yung investor? Dito po sa water services cooperatives, yung mga consumer member po ay makikinabang kung umuunlad po yung water service cooperative. So, yan po yung malaking pagkakaiba. Pero at the same time, regulated po parehas na mga nabanggit ko pong mga agency. So, yun po yun, Sir Bombo Genesis. Okay. Sige, from time to time, sir, makiki-update pa rin po tayo. Antabay ho tayo sa mga usapin tungkol ho rito sa sinasabi nga na palpak ng mga water services. Maraming salamat at ingat-ingat po kayo. Si Ginoong Edwin Bustillos, pagkakumbo, ang Secretary General ng Philippine Chamber of Cooperatives. Una pa rin po sa usapin ng mga palpak ng mga water services.